Jalen Brunson nag-react sa pagkakataong nagtagumpay ngayon bilang sidekick ni Doncic noon. NBA, open na para gumawa ng trade at $186 million ex-Lakers superstar, landing spot ang Warriors. Si Jalen Brunson ay palaging naniniwala na balang araw ay maaabot niya ang tuktok kahit na nagsimula ang kanyang karera sa NBA sa napakalaking anino ni Luka Doncic. Nang tanungin siya ni Shaquille O'Neal sa Inside the NBA kung naisip ba niyang magiging matagumpay siya gaya ngayon matapos makalaro si Doncic sa Dallas Mavericks, diretsahan lamang ang naging sagot ng bagong koronadong kampeon ng NBA at Finals MVP. Iniisip ko noon pa man na balang araw ay mananalo ako. Ganoon talaga ang aking pag-iisip, sabi niya. Hahanapin ko kung ano ang kailangan kong gawin, kung anong papel ang kailangan kong gampanan upang manalo ng kampyonato. Nagpakita ang oportunidad at ayaw kong hayaan itong makawala. Nakuha ng Dallas Mavericks sina Luka Doncic at Jalen Brunson sa 2018 NBA Draft. Si Doncic ang tumanggap ng lahat ng hype bilang susunod na malaking star ng NBA at naging malinaw na tagapagmana ni Dirk Nowitzki bilang sentrong mukha ng prangkisa ng Mavericks. Si Brunson naman, kahit na napakatagumpay sa kanyang mga taon sa kolehiyo bilang 2 beses na kampeon ng NCAA, ay paulit-ulit na minamaliit at hindi nabibigyan ng sapat na halaga dahil sa kanyang maliit na pangangatawan bilang guard at dahil siya ay napili lamang sa ikalawang round ng draft. Dahil sa natatanging talento at likas na kadakilaan ni Doncic, napatanong si Brunson sa kanyang sarili at kung talagang nababagay ba siya sa liga. Inamin niya noon na kinailangan niyang harapin ang imposter syndrome sa kanyang rookie season. Sa huli, ginamit ni Brunson ang kanyang mga personal na pagdududa bilang motibasyon upang itulak ang kanyang kahangahangang pag-angat sa karera. Sa kasalukuyan, nagbago siya mula sa pagiging backup guard ni Doncic tungo sa pagiging isang All-NBA superstar para sa New York Knicks at isang dominanteng Finals MVP winner, isang karangalang hindi pa nakakamit ng Slovenian superstar. Sa huli, wala nang ibang naramdaman si Brunson kundi labis na kasiyahan sa kanyang paglalakbay patungo sa tuktok matapos ang kanyang mapagkumbabang simula na kasama si Doncic sa Dallas. Ang finals run ni Jalen Brunson ay naglalagay sa kanya sa usapan bilang isa sa mga pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan ng Knicks. Ang championship run ni Jalen Brunson ay walang dudang maglalagay ng kanyang pangalan sa hanay ng pinakamahusay na mga manlalarong nagsuot ng jersey ng Knicks. Naging pangalawang manlalaro lamang siya ng Knicks na nanalo ng NBA Finals MVP kasunod ni Willis Reed na 2 beses nanalo ng parangal habang pinangunahan ang New York sa mga kampyonato noong 1970 at 1973. Nang nakataya na ang kampyonato, naghatid si Brunson noong linggo ng araw ng isang napakalaking laro na umiscore ng 45 points sa 14 sa 27 na shooting sa Game 5 na nagselyo sa serye. Dahil sa kanyang performance sa Game 5, napasama siya sa pambihirang grupo kasama si Michael Jordan sa kasaysayan ng NBA Finals. Si Brunson ay naging pangalawang manlalaro lamang sa kasaysayan ng NBA na umiscore ng 45 o higit pang puntos sa isang away game na nagbigay ng kampyonato sa kanyang koponan, kasunod ng alamat ng Chicago Bulls na si Michael Jordan na nagawa ito sa Game 6 ng 1998 NBA Finals laban sa Utah Jazz. Bukod sa kahangahangang tagumpay na iyon, nakamit din ni Brunson ang ilang iba pang mahahalagang record habang pinangungunahan ang Knicks sa kampeonato. Nalampasan niya ang record ni Willis Reed para sa pinakamaraming puntos ng isang Knicks player sa finals na 38 points na naitala sa Game 3 ng 1970 NBA Finals. Ayon sa ESPN Insights, naging ikalimang manlalaro rin siya sa kasaysayan ng NBA na hinirang na Finals MVP kahit hindi siya napili sa unang round ng draft, ayon kay Law Murray ng The Athletic. Siya rin ang pangalawang pinakamaikling Finals MVP sa kasaysayan ng NBA, kasunod lamang ni Isaiah Thomas noong 1990, ayon sa Hoops Hype. Ang pagkapanalo sa kampyonato ng NBA noong 2026 para sa New York at ang pagkakahirang bilang Finals MVP ay nagpatibay sa pamana ni Brunson bilang isa sa mga pinakamahusay sa lahat ng panahon at bilang pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan ng Knicks. Sa ibang balita naman, opisyal ng handa na uminit ang NBA offseason.
Ayon kay Bobby Marks ng ESPN, maaaring magsimula na ang mga koponan na makipagnegosasyon sa sarili nilang mga free agent at mga manlalarong kwalipikado para sa contract extension simula ngayong Lunes, na nagbubukas ng unang malaking yugto ng mga transaksyon ngayong off-season matapos ang pagtatapos ng 2026 NBA Finals. Binanggit din ni Marks na lahat ng 30 teams sa NBA ay maaari nang magsagawa ng mga trade. Ibig sabihin ay maaari nang simulan ng buong liga ang pag-aayos ng kanilang mga roster bago magsimula ang free agency. Dumating ang balitang ito ilang sandali matapos talunin ng New York Knicks ang San Antonio Spurs sa score na 94-90 sa Game 5 ng NBA Finals. Tinapos ng Knicks ang serye sa 4-1 at nasungkit ang kampyonato ng NBA noong 2026. Ngayong tapos na ang season, nakatuon na ang pansin sa mga koponang inaasahang magiging aktibo sa off-season. Ang Los Angeles Lakers ay may mahahalagang desisyong haharapin tungkol kina LeBron James at Austin Reeves, habang ang Milwaukee Bucks at Memphis Grizzlies ay mahigpit na binabantayan dahil sa mga usap-usapan sa liga tungkol sa posibleng mga trade na sangkot sina Giannis Antetokounmpo at Ja Morant. Tinitingnan din ang Brooklyn Nets bilang isang koponang maaaring maging agresibo sa restricted free agency. Samantala, kailangang tutukan ng Detroit Pistons, Utah Jazz, Houston Rockets at Denver Nuggets ang sitwasyon ng kanilang mahahalagang batang manlalaro tulad ni na Jalen Duren, Walker Kessler, Tari Eason at Peyton Watson. Para sa mga koponang nagkulang sa kanilang paghahangad ng kampyonato, nagsimula na ang karera sa off-season. Speaking of trade, magiging mahirap makakita ng balita tungkol sa off-season ng Golden State Warriors na hindi kasama ang star forward ng Los Angeles Lakers na si LeBron James. Hindi naging ayon sa plano sa ngayon ang paghahabol ng Warriors kay Giannis Antetokounmpo, kaya malamang na mapilitan silang ituon ang kanilang atensyon kay LeBron, ang 6'9" na veteranong patuloy na humahamon sa edad at may 4 na kampyonato sa kanyang pangalan. Gayunpaman, ayon kay Marcus D. Smith ng USA Today, na may isa pang dating mahalagang manlalaro ng Lakers na tila hindi nabibigyan ng sapat na pagkilala at dati nang naging interesado ang Golden State habang sinusubukan nitong dalhin ang kanilang roster sa mas mataas na antas. Sinabi ni Mark J. Spears na sulit para sa Golden State na subukang kunin ang bagong acquire ng Wizards na forward center na si Anthony Davis. Lumaganap ang mga usap-usapan na gusto ni Davis na umalis sa Washington sa mismong sandaling na trade siya sa DC. Gayunpaman, sa isang panayam sa The Athletic, ipinahayag ni Davis ang kanyang hangaring manatili sa kabisera ng bansa, ngunit iniwang bukas ang posibilidad na nais din niyang lumipat sa ibang koponan. Sa kanyang paglabas sa The Draymond Green Show noong unang bahagi ng Abril, hindi nagpaligoy-ligoy si Davis tungkol sa kawalang galang na naramdaman niya mula sa Lakers matapos hindi siya abisuhan ng maaga tungkol sa napakalaking trade na nagdala kay Luka Doncic sa koponan, at may batayan ang kanyang nararamdaman. Maaari sanang naglaan ng oras ang Los Angeles upang ipaalam kay Davis na pinag-iisipan nilang ipadala siya sa Dallas Mavericks kapalit ni Doncic, lalo na't ang 10 beses na All-Star ay naging mahalagang bahagi ng opensa ng organisasyon sa loob ng 5.5 taon. At nakamit na ang karapatang mabigyan ng kaalaman tungkol sa mahahalagang desisyon sa likod ng mga eksena. Gayunpaman, hindi nito binabago ang katotohanang tama pa rin ang naging desisyon ng Lakers. Makatuwiran ba para sa Warriors na habulin ang dating produkto ng Kentucky kung magpasya ang Wizards na bitawan siya ngayong tag-init? Hindi kinakailangan. Bagamat si Davis ay isang maaasahang double-double machine at mahusay magtanggol sa rim kapag malusog, nananatiling malaking alalahanin ang kanyang kalusugan. Kapag nasa maayos na kondisyon, isa si Davis sa pinakamahusay na two-way big men sa liga. Anong masasabi nyo ngayon mga kaibigan?